Isang sulat mula kay Jesus para sa paligamgam na simbahan. A letter from Jesus to the lukewarm church. Aking mga anak, ito ang inyong Panginoon na tagapagligtas, si Hesukristo. Ako ang isa kung sino ka inimbitahan sa inyong mga puso sa isang pagkakataon o isa pang panahon ng iyong buhay. Aking mga anak, kung ano ang inyong kasalukuyang nakakaranas ay eksakto kung ano ang nakasulat sa aking mga banal na salita. Ito ang mga sakit ng panganganak ng pagdating ng isang tunay na Mesiyas, si Jesus. Ako ay tagapagligtas sa buong mundo. Ginagawa ko sa iyo at ako ay tumatawag sa iyo sa isang ganap na suko sa akin upang makatakas ang mga kalupitan ng huling phase ng aking mga sakit ng panganganak. Aking ama ay inuutusan sa akin upang maging mapagbigay loob bilang maaari ko sa aking mga anak upang payagan ang mga ito, upang pasukin ang aking langit, at ito ay ang layunin ng liham na ito. Ito ang aking mga panghuling tagubilin sa aking mga modernong araw. Iglesias bilang na isinulat ng aking tagasulat, Gwendolyn. Ako ay nagpaglilinis aking anak na babae sa loob ng nakaraang ilang buwan sa pagkakasunod-sunod para sa kanya upang gawin maraming mga gagawain para sa akin. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang gawain ng kanyang buhay nila. Pagsulat ito, sulat mula sa kanyang tagapagligtas upang ang simbahan na naiwan sa likod, siya ay makipag-usap sa akin sa mahusay na haba ng bawat at araw-araw. Siya ay may aking tainga at mayroon akong kanya. Bilang siya ay natutunan ang sining ng pagdinig, boses ang kanyang tagapagligtas. Ni hindi lahat ng aking mga anak ay magagawang maririnig ang aking boses bilang ko ay binabalak sa kanila na para ito ay tumatagal ng magkanong paghahanda. Ginagamit ko ang aking prophetess, Gwendolyn, bilang isang sasakyang dagat dahil sa ang mga oras sa oras siya ay nakaupo sa aking mga paa sa loob ng anak sa pag-aaral ng sining ng pakikinig. Ang aking boses para sa ito ay isang bagay na kaligtasan sa buhay ng mga araw na nauna. Aking mga mahalagang mga bata at hindi mo alam na ako ng hari. Ako ay isang hari na nakapatong sa isang makapangyarihang trono sa langit, sa tabi ng aking ama, sa gitna ng nagmamadali ng tubig ng buhay. Mayroong isang malawak na kalawakan ng tubig sa isang trono, kwarto na naglalaman ng lahat ng mga elemento, nakakagagamot ng universo. Sa aking mga banal na salita, ito ay madalas na nabanggit. Ang mga katubigan magdala, nakakapagpagaling, dalhin nila ang buhay kahit cleanse nila ang mundo matapos ang baha sa panahon ng oras ni Noah. Kakabukas ko bahagi sa trono, kwarto pagkaraan, maaari kung hindi natiisin ang totoong masama, paraan ng nakakatauhan, paraan bumalik pagkatapos. Ipinangako kung hindi kailanman pasukin. Ang sa katauhan muli ang paggamit ng tubig at ipinadala ko kahit isang bahaghari bisang
bilang isang pangako. Ngayon kumadala ng apoy sa lupa at linisin ito sa pangalawang pagkakataon. Huwag alam mo kung saan sunog na ito ay nanggagaling. Sunog na ito ay darating mula sa pintuan ng impyerno. Oo mga bata, ako ay dalhin ang aking sariling paglikha na ay nakanito pagbalik sa akin. Up mula sa bituka ng impyerno upang dalhin ang aking maligamgam simbahan sa buong pagsisisi. Huwag kailan man sa inyong lifetime ikaw saksihan ang mga bagay na tungkol sa sapitin ang lupa. Mga bata, sa oras na ito ang lahat ng iyong nararanasan, ang ilang mga puson, kapanganakan, may mga lindol sa iba't ibang lugar at tagtuyot sa ilang ng aking mga kontinente. Ngunit, tiyak na mga bata, mga bagay na ito ay magpapataas sa araw, magpatuloy at isang malakas na natagtuyot at tagutom ay darating sa lahat ng mga tao sa lupa. Magkakaroon ng bola, apoy at meteors pagbagsak mula sa himpapawid at inaayawan bisita mula sa malayo. Off ang mga kalawakan. Ito ang mga bagay na gagawing ang aking mga anak. Pag-isipan ang kanilang katinuan at kung bakit sila kailanman napasya upang ikanilang mga puso ang layo mula sa kanilang isang tunay na Diyos. Ako ay isang mapagmahal ang Diyos at hindi ko nais na magkaroon ang mga kaganapang ito. Magsisimulang mangyari, ngunit sa aking pagkawalang taros, upang panatilihin ang karamihan ng aking mga anak sa labas ng pits ng impyerno. Nagkaroon ako upang mapayagan ang mga bagay na ito mangyari, upang makakuha ng kanilang pukus na kapagbalik sa kanilang Diyos. Kung patuloy ko upang mapayagan ang mga suklam, mga kasalanan upang maganap at ang pag-aapi ng mahina at may sakit. Ang mundo ay tunay na iikot sa labas ng kontrol at ang kaaway ay nakawin mo para sa kanyang sarili. Ako sa kabilang banda ay may plano upang tawagan ang lahat ng aking mga anak. Sa katwiran ay tunay na pagsisisi. Gusto ko ito para sa bawat isa sa iyo. Sa pagsumusunod ng mga segment ng liham na ito ay nakakabalangkas sa paraan upang matiis ang mga paparating na araw kung saan ang kaaway ay subukan na magnakaw sa iyo ang layo mula sa iyong tagapaglikha. Ibibigay ko sa iyo tip sa kung paano pagtagumpayan ang kaaway kahit na ang ibig sabihin nito pagtanggap ng kamatayan. Taandaan ang aking mga bata na kahit na sa laman ay mahina at magagawang magpatagumpayan, ang espiritu ay nabubuhay sa habang panahon. Pahintulutan ang aking sariling kwento sa aking paghihirap ng tulong magbibigay sa iyo ng narinyo lakas. Dumating ako sa lupa bilang ipinadala sa pamamagitan ng aking Ama sa langit na ang lahat ng aking mga anak ay pinapayagan upang ipasok ang aking heavenlies. Sa sandaling nagpasya sila upang suko kanilang mga buhay sa akin. Ang isa sa mga obstacles na ang aking mga anak ay nakaharap at tagutom sa lupa. Magkakaroon shortage
pagkain, sagana at ito ang magiging up sa iyo upang maging malikhain at matalino upang mabuhay. Well, hindi mababa sa na kung ano ang nais ni kaaway mo, mag-isip aking mga anak. Tandaan ang kwento sa aking mga banal na salita tungkol sa binhi ng mustasa. Tandaan ang binhi na lumago sa isang puno at ang iba pang mga ibon ang dumating sa sumalagmak sa sangay nito. Ang mga bata, mayroong maraming mga banal na alam na aking mga plano upang masidhing kagalakan. Ang aking iglesia ay itinaas nila ang kanilang mga buto ng mustasa sa akin. Sila ay inutusan na mag-imbak ng hanggang nakakahong mga pagkain at tubig para sa kanilang mga kapatid sa Kristo na iwanang sa likod. Sila rin ay itagublin sa buto ng halaman. Ang mga buto ay nasa ground at ini supernatural nourish para sa iyo at sa iyong mga kaibigan habang ikaw ay matuto ng higit pagtungkol sa akin. Nais kong ipakita sa iyo kung paano gumagana ang pananampalataya sa mga huling araw sa mga bata. Gusto ko sa iyo na makita na ang pananampalataya ng iba ay nagbibigay daan sa iyo upang magkaroon ng mga provision. Sa oras na ito, dapat mo talagang maging magpasalamat para sa pananampalataya ng nobya, ang paniniwala ng pinagpayagan, ang mga ito upang ma-raptured ay pareho ng mananampalataya na tutulong sa iyo matirang buhay. Ngayon ay oras na upang palaguin ang iyong pananampalataya sa iyong hari. Masyadong o maliglanggam simbahan. Payagan ang inyong panampalataya na lumalago at inoris sa lahat ng uri ng higit sa karaniwan paraan. Ang sunod na mga potensyal na balakid sa panahon ng dakilang pagdurusa ay isang kakulangan na malusog o ligtas na inuming tubig. Gamit ang kapaitan sa tubig mula sa iba't ibang mga pag-atake. Ito ay isang pinakamahalagang mga kalakal. Paano isa maaari matirang buhay na walang sariwang inuming tubig? Makinig sa mga bata at ako ay magsasabi sa iyo, tandaan, mga tubig na tinalakay ko sa daloy sa pamamagitan ng aking trono, kwarto. Ito ay pareho ng tubig na ito ay bibigyan sa aking maligamgam simbahan. Minsan sa isang buong pagsuko ay gawa sa akin at ang aking ama. Ang mga bata alalahanin sa aking mga banal sa aklat na kung saan ito ay nakasulat na ako magagawa ilubha. Mas mataas sa inyong mga puso ay maaari isipin. Ang mga bata ito taludtod ay umaabot sa mga probisyon ng aking mga labi. Mga bata na natitira sa likod sa panahon ng dakilang pagdurusa. Ako ay magbibigay ng tubig para sa bawat isa sa iyo bilang ko ang naghanap sa iyong mga puso at nakita na tunay mong nais upang mabuhay para sa akin. Magkakaroon ako ng mga espesyal na oasis sa buong mundo kung saan ang mga anak ng aking bride na nakaimbak na hanggang sa pagkain at tubig para sa maligamgam simbahan. Sa sandaling mga supplies ay ubos na. Ang lahat ngayon ay kinakailangan ay upang mamanhik sa pangalan ng Panginoon para sa anuman at lahat ng mga probisyon at ako ay makita dito.
na ang mga ito ay inihatid sa iyo. Oo mga bata, ako ay isang Diyos na hindi nagsasabi ng totoo. Ang ibig hindi ko mapagkain, aking lingkod, Elijah, mula sa bibig ng ravens. Ako ay makakakita dito. Ang bawat sa isa sa aking mga bata ay may pagkain at tubig para sa mga mahirap na araw ng mas maaga sa kanila. Magkaroon din ako. Siguraduhin na kayo ay feed sa aking banal sa salita. Ako ang daan, ako ang buhay. Kasama ko ang katotohanan. Walang isa ay maaaring dumating kay sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Ako ay gumagawa ng isang paraan para sa bawat isa at ang bawat isa sa aking mga anak na magkaroon ng pagkain at inumin. Ang kailangan mo lang gagawin ay maniniwala sa akin at sa mga taong nagpapadala sa akin, aking Ama. Ako ay isang mapagmahal na Diyos at hindi ito ang aking pagnanais para sa alin man sa aking mga anak upang mamatay sa gutom, sa kamatayan o maging maluhang inalis ang tubig. Gagawa ako magbigay, ang mga salita ay golden, mga bata. Ang huling tingin gusto kong talakayin sa sulat na ito ay kung ano ang gagawin kung ikaw ay nakakunan ng kaaway. Ano ako ay nagre-refer sa ay dinadala sa pagkabihag sa isang FEMA kampo, aking mga anak. Ang plano ng mga kaaway ay upang kumbinsihin sa iyo na dapat mong dumating sa kanilang mga kampo upang mabuhay. Ito ay isang kasinungalingan bilang mong malaman ngayon dahil lang ako ipaliwanag sa iyo kung paano maaaring panatilihin mo ang iyong panampalataya sa aking buhay. Ang mga bata, ang mga ito, giyahin mo sa kanilang mga kampo. FEMA, may pag-asa ka na ang pagkain, tubig at mag-ampon. Sinabi ko mayroong isang mas mahusay na paraan. Hanapin ang iyong mga kaluslungan sa iyong Panginoon at tagapagligtas. Para sa ilang mga dahilan ay dapat mahanap mo ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay sa loob ng mga kampo. Gusto kong upang bigyan ka ng magpakatukoy na mga tagubilin. Ang mga ito ay walang pagnanais na tunay na makatulong sa iyo. Ang kanilang pagnanais ay upang markahan sa iyo ng isang RFID magtanim. Ito microchip kung saan ay ang laki ng isang paraiso ng bigas ay walang hanggan. Ihiwalay mo mula sa iyong Panginoon at tagapagligtas. Walang paraan pabalik sa akin dahil ang iyong spiritual sa DNA ay permanenteng ay nagbago upang tumagma ang DNA ng mga kaaway. Ang kanyang pangalan ay Lucifer at ito ay kanyang pangunahing diskarte sa pag-atake. Siya kumbinsihin ang aking wala ng takot, mga bata na kailangan ng pagkain at tubig at mag-ampunan upang magkasya pagbalik sa system. Ang New World Order na kailanganin mo ito, itanim o microchip upang mag-interface sa kanilang mga bagong pera. Sila sabihin sa iyo na hindi mo magagawang bumili o magbenta ng anumang bagay na walang device na ito. Hindi mo magagawang upang bumili ng mga pamilihin o pumunta sa isang doktor para sa paggagamot o bumili ng anumang mga mahalagang mga item upang mabuhay.
Bata, mangyaring huwag maniniwala sa kasinungalingan. Ang New World Order ni ang sumusunod New World Order sa hayop. Sinasamba nila ang dragon at ang sistema. Kahit na nilang gamitin dayuhan, teknolohiya upang dalhin ang bagong system upang ang mga tao ng mundo. RFID ang ay talagang isang maliliit na modelo ng computer chip na maaaring programa ang iyong isip. Subaybayan ang iyong bawat galaw at maging ang walang hanggan, ihiwalay mo mula sa iyong tagapaglikha. Ito ang pangunahing layunin ng kanilang sistema. Mangyaring marinig ngayon sa mga bata kung nagkatapos up sa iyo sa isang FEMA kampo ay hindi nagkakaroon ng marka ng hayop kung ikaw ay nanganganib sa iyong buhay. Ito as mas mahusay na upang bigyan ang inyong buhay kaysa gawin ang mga marka ng walang hanggan. Kapahamakan. Kubang ipadala ang maraming mga pangarap sa aking mga anak. Lahat ng buong mundo ng mga panganib ng mga ito. Micro, magtanim. Pakinggan ang iyong Panginoon at tagapagligtas araw na ito. Mahal na mga anak, huwag dumaan sa mark ng mga hayop. Huwag dumaan sa mark ng mga hayop o anumang bagay na kahawig ng isang mark. Iniligay ng inyong skin na kumuha ng barcode. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng aking sulat sa pamamagitan ng aking lingkod, Gwendolyn. Ang mga bata, may mga guillotines, sit-up sa mga maraming ng mga FEMA kampo. Gusto kong makatulong sa iyo na maunawaan kung ano ang mangyari sa iyo kung magpasya ka. Isuko ang iyong buhay para sa iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang mga bata bilang tagahatid sa kanila ng kanilang pagpugot ng ulo, machine, magkakaroon, magkano, tumataghoy at gnashing ng ngipin. Mangyari, huwag magpapatakbo sa mga namuda. Mangyaring marinig sa akin araw na ito ang mga bata kong tumatawag. Ka-out sa pangalan ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoon bilang ikaw ay nainakasayanan sa pagtawag sa iyong buong buhay. Ako ay dumating at tumayo sa tabi mo supernaturally at magbibigay sa iyo ng aking kapayapaan tulad ng aking mga lingkod. Stephen ay binato hanggang sa kamatayan bilang naitala sa aking mga banal na salita. Nakatayo ako sa tabi niya, ay siya ay hindi alam ang panghahalalay sa kanyang laman mula sa mga bato, hagi sa kanya. Gagawa ako supernaturally dahil sa iyo ng isang nakatinding pag-amoy ng kapayapaan at aktwal na tumatagal ng inyong spirito mula sa inyong katawan bago kahit magdaiti ang talas ng iyong balat. Ang mga bata muli marinig sa akin araw na ito. Hindi ako ang isang Diyos na gusto ko nagsasabi ng totoo. Kung nais mong magkaroon ng kumpirmasyon ng ibinigay sa iyo ang tungkol sa mga bahaging ito, ng sulat dumating lamang bago ako sa yumuko. Tuhod at ako ay ihuho isang banal ng pagpapahid sa iyong kilay upang kumpirmahin ang mga salitang ito ay minahan. Ang mga bata, ito ay magiging isang pinakamahirap sa oras. Subalit ako ay isang mapagmahal na Diyos at kahit na pinatay ang iyong
pagtuon, ang layo mula sa iyong isang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Ako magpapalawig sa mga tip kung paano matitiis ito panahon dahil maari mong umuwi sa aking langit. Walang paraan upang makatulong na hindi mo na maging takot para sa mga kaganapan na tungkol sa mga mabuka, maliban sa sasabihin sa iyo kung ano ang nakasulat sa aking mga banal na salita na naging magagamit sa lahat ng aking mga anak sa buong mundo. Tiwala sa Panginoon sa lahat ng puso, kain at hindi mataba, hindi sa iyong pag-unawa sa lahat ng iyong mga paraan, kinikilala sa Kanya at Siya ay idirekta ang iyong mga landas. Kung sino ang gusto sa akin upang idirekta ang iyong path ay suko yung buhay ganap sa akin. Magkakaroon ng isang malaking gantimpala para sa iyo sa aking heavenlies. Ang isang mahusay na gantimpala. Sa katunayan, yaong ng aking anak na opisyal na umapasyal na nais nilang sundin ang mga hayop ay magkakaroon upang matiis. Kawalang hanggan na lawa ng apoy sa mga hari ng impyerno, Lucifer, mangyaring pumili sa akin at ang aking ama araw na ito. Ito ay hindi pa rin huli upang iyong buhay sa pagligtas sa akin. Mahal kita, aking mga anak. Gustong gusto ko ang bawat sa isa sa iyo. Hari Jesus,